Sa bahay kung saan naglalaban sila Soma, makikita sa labas nito ang mga tao na nagtataka kung ano na ang nangyayari sa loob. Sinabi ng armored guard na nararamdaman daw niya na nawawala na ang presensya ng master nila. Habang makikita naman sa loob ng bahay ang mga taong wala ng malay. Si Soma ay nakatayo lang dito habang pinagmamasdan ang mga ito. Sa kanyang pagmamasig, bigla na lang niyang naisip na hindi naman daw nagtamo ng malaking pinsala si Lion King. Nawalan daw kaya ito ng malay, sa kanyang pag-iisip. Bigla na lang may mabilis na lumusog papunta sa kanya. Nagulat naman siya dito dahil si Lion King pala ito. Sa pagdating ni Lion King sa harap ni Soma, agad naman itong tinanong ang bida kung ano raw ang pangalan nito. Ipinakilala naman ng bida ang kanyang sarili dito, nang nalaman na ni Lion King ang pangalan ni Soma. Sinabi niya dito na tatandaan niya raw ang pangalan nito. Sabay inatake nito ang poste na kahoy, sa kanyang ginawa. Nahati naman ito sa dalawa. Sinabi dito ni Soma na hindi pa raw ba nito napapagdesisyonan ang kanyang pagkapanalo. Bakit daw ito gusto pa magpatuloy? Sinabi lang dito ni Lion King na kapag daw hinayaan niya itong makaalis ng buhay, papatayin daw siya ni Chonma. Nagtaka naman dito si Soma. Sabay mabilis ni Lion King pinaghihiwa ang kahoy na kanyang pinutol. Sinabi nito kay Soma na ang kanyang ina raw at ang kanyang asawa ay ginawang hostage ni Chonma. Pati na rin daw ang kanyang dalawang anak. Samantala, si Soma ay nagagawang iwasan ang mga kahoy na tumatalsik sa kanya. Nagulat si Soma sa mga nalaman niya tungkol kay Lion King. Hindi nagtagal, tumigil na rin si Lion King sa pag-atake kay Soma at sinabi nito na sa palagay raw ba ni Soma na siya lang daw ang ganoon. Nagtaka naman dito si Soma kaya tinanong niya ito kung ganoon din daw ba sa mga kasama nito. Pero hindi ito sinagot ni Lion King dahil aibas na sagutin ang tanong ni Soma. Umatake ito sa kanya at sinabi na ngayon daw, mamamatay na siya dito. Sabay hampas nito ng kanyang espada. Pero sinabihan lang ito ni Soma na tumigil na raw ito. Ang dapat daw mamatay ay si Chonma, hindi raw dapat siya. Hindi naman nakaimik dito si Lion King, sambit pa ni Soma na maghintay lang daw ito ng isang araw. Tatalunin daw niya si Chonma at papalayain niya ang pamilya nito. Napaisip naman si Lion King tungkol sa pagtalo kay Chonma, sabay sinabi nito na imposible raw na gawin yun, kahit na raw maguho pa ang buong universe. Hindi naman ito pinakinggan ni Soma at naglakad na lang ito palayo. Si Lion King naman ay pinulot na ang kanyang maskara at sinabi nito na ang kanyang pagkahanga raw kay Soma ay lalo pang tumaas, kung ganoon daw, maghihintay daw siguro siya ng isang araw. Lumipas ang ilang sandali, ang mga tao sa Meryong Fortress ay nag-aayos na ng kanilang sarili. Kinukuha na nila ang mga nasugatan upang gamutin na ang mga ito. Ang commander ng armored guard ay inaakay na ng kanyang alagad. Habang nag-aayos ang mga ito, dumating na rin dito sila Bear Ryu. Sinabi ni Lee Gun-ak sa kanyang mga kasama na mukhang wala daw pake ang mga kalaban nila sa kanila. Mukha daw na wala na tuluyan ang mga moral ng mga ito. Pero sinabi dito ni Bear Ryu na pansinin daw nila ang nangyari. Madami daw may pinsalang sundalo, pero wala naman daw siyang nakikitang nawalan ng buhay. Kahit na daw isa, pero sinabi lang dito ni Baekcho tama daw ito. Kinontrol daw kaya ni Soma ang kanyang mga atake, sinabi ni Bear Ryu na nakikita daw nila kung gaano kakalmado ang taong iyon sa pakikipaglaban. Nagsalita naman si Lee Gun-ak at sinabi nito na kinalaban daw ni Soma ang buong Meryong 7 Fortress ng magsulo. Paano raw ito gumalaw nang hindi nag-iisip, sabay tanong nito kung ano daw ba ang itsura nito. Sa kanilang paglalakad, nakita ni Baekcho si Lion King kaya sinabi niya ito sa kanyang mga kasama. Nagtaka naman ang mga ito dahil hindi nila kilala kung sino ang tinutukoy nito. Sa hagdanan naman makikita si Lion King na nakaupo lang at nagpapahinga. Tinanong ni Lion King sila Bear Ryu kung nanggaling daw ba ang mga ito sa Meren Union. Pero hindi ito sinagot ni Bear Ryu dahil tinanong lang niya ito kung ano daw ang nangyari dito. Sinabi lang dito ni Lion King na kung naghahanap daw sila sa isang tao. Nahuli na daw ang mga ito, nagulat naman ang mga ito sa kanilang narinig at hindi nakaimik. Pero tinanong pa ito ni Lion King na kung ang pangalan daw ba nito ay Soma. Mabilis naman itong tinanong ni Baekcho kung ano daw ang nangyari sa kanya.
Pero sinabihan lang ito ni Lion King na umalis na daw ang mga ito. Ang taong hinahanap daw nila ay umalis na sa lugar na ito noong 4 na oras pa. Nagulat naman ang mga ito dahil mali pala ang kanilang iniisip. Sabay na pagtanto na rin ng mga ito kung ano ang mangyayari kaya mabilis ang mga itong nagsialis upang habulin si Soma at hindi na pinansin pa si Lion King. Iniisip ni Lion King na buti na lang daw maswerte pa sila dahil wala sa kanilang namatay sa kaguluhan na ito. Samantala, sa eksena naman na paghabol nila Bear Ryo kay Soma. Sinabi dito ni Bear Ryo na kung umalis na daw si Soma noong 4 na oras pa. Magiging mahirap daw sa kanila na maabyutan pa ito, kung si Soma daw talaga yun. Sigurado raw ito na hindi ito magpapaawat sa gusto nitong gawin. Pero kung pagbabasihan daw ang kalagayan sa main fortress, magiging imposible raw ito matalo, sa lugar ng Meryong main fortress. Sinabi ni Bear Ryo na magiging sobrang hirap daw ng paglampas sa Drobrigda dahil binabantayan ito ng mga elite martial artists. At imposible rin daw na masira ang tarangkahan dahil ito ay isang 3-layered gate na gawa sa molten iron of the 10,000-year cold iron. Sa taas ng gate, andito ang malalakas na bantay din, habang sa tabi ng mga ito, andito ang isang malakas na tao. Ito ang panglima sa Meryong Fortress na si Cheolma. Kaya imposible daw talaga na umabanti kahit 1 inches lang, magagawa lang daw niya ito kung matatalo niya ang pinuno ng mga ito. Sa pagmamasid ni Cheolma, may nakita siyang paparating kaya napaisip na lang siya kung ang mga yun ba raw ay tao ng Meryong 7 Fortress. Samantala, malilipat ang eksena kila Baekchoa na mabilis na tumatakbo. Sinabi ni Baekchoa na hindi raw yun magandang dahilan. Magiging imposible raw ang pagsugod sa mga ito. Lalo na raw ang sitwasyon ay napunta sa ganito. Wala na daw silang iba pang pagpipilian kundi gawin ito nang sila lang kumporme daw sa gagawin ni Soma doon. Sabay mas pinabilis pa nila ang kanilang pagtakbo upang makahabol agad kay Soma. Samantala, si Cheolma naman ay napapaisip na ang sundalo daw dapat ng Meryong 7 Fortress ay 2,000. Pero hindi daw ganoon ang kanyang nakikita, sa labas ng gate ng main fortress. Makikita ang pagdating ng mga sundalo ng Meryong 7 Fortress. Sunod-sunod itong dumarating upang suportahan ang main fortress nila. Sa mga sundalo na ito, may isang nakasakay sa kalisa at mayroon initong bandila ng Meryong Fortress. Nagpawahayad ang bandila na ito sa kasaila na kasapi sila ng Meryong Fortress. Samantala, makikita sa bubong ng kalisang ito si Soma na nakahiga lang. Habang ang nagmamaniho naman ng kalisa ay nagtataka. Napapatanong na lang siya kung ano ang problema daw ng bida. Sabay hinayla nito ang paa ni Soma para tingnan kung ayos lang ba ito. Sabay tinanong niya ito kung sino raw ba ito. Si Soma ay nagising sa pag-alog sa kanya ng lalaki at nagtataka rin ito bakit siya ginaisang nito. Bumangon na siya sabay tinanong ni Soma ang lalaki kung nakarating na raw ba sila. Nakatulog lang daw siya ng saglit. Habang ang lalaki naman ay iniisip na nanggaling daw ba si Soma sa assassin unit dahil daw sa suot nito. Sabay tinanong ng lalaki si Soma kung ito raw ba ay galing sa assassin unit. Dapat daw ito ay nakatago lang, kaya bakit daw ito andito? Pero sinabi lang dito ni Soma na pagod lang daw siya. Hindi naman nagustuhan ng lalaki ang pinagsasabi ni Soma. Kaya sinigawan niya ito. Sinabi nito kay Soma na hindi daw dapat nito ginagawa yan kahit na raw sobrang pagod pa ito. Kaya bumalik na daw ito ngayon sa kanyang posisyon. May gusto pa sana si Soma sabihin dito kaso di na niya natuloy yun dahil namangha siya sa kanyang nakita sa kanyang unahan. Napasabi na lang siya na ang lugar na raw na ito ay sobrang laki, nakikita rin daw niya ang sobrang lakas na tao doon, sabay nagkatitigan naman ang dalawa sa isa't isa. Sinabi ni Cheolma na nakakita raw siya ng isang bata na kakaiba. Sinabi ni Cheolma na hindi pa raw niya nakikita si Lion King sa mga ito. Ang kanilang Great Master raw ay nagbigay ng order para pumunta lahat ng Fortress Master. At kasama na rin daw doon ang military forces ng Meryong 7 Fortress para magbantay at mag-observe sa mga parating na kalaban. Sa pag-iisip ni Cheolma, bigla naman dumating ang lalaki na may bukol sa likod. Ito rin ang tao na naghatid noon kila Black at White Hand sa Hwakgal. Sinabi nito kay Cheolma na mayroon daw silang hindi imbitadong bisita. Nagulat naman si Cheolma sa sinabi nito,
Kaya agad naman niyang tinanong kung kilala raw ba nito ang batang iyon. Sinabi dito ng lalaking may bukol sa likod na ang batang yun daw ay si Soma. Ito raw ang pulubi ng Hwakgal na tumalos sa magkapatid na sila White at Black Hand. Napahawak naman si Cheolma sa kanyang balbas dahil ito raw pala yung nababalitaan niya. Sinabi dito ng lalaki na hindi daw nila dapat ito maliitin. Hindi daw niya alam kung itinatago lang nito ang kanyang inner energy. Pero sigurado raw siya na natalo nito sila White at Black Hand kahit na hindi ito gumagamit ng martial art power. Sa narinig ni Cheolma, tinanong nito ang lalaki kung malakas raw ba ito. Pero sinabi lang dito ng lalaki na hindi raw niya alam yun dahil isa lang naman daw siyang coachman. Sabay tumalikod na ito dahil ere-report raw niya ito sa Great Master Chonma. Hindi raw niya alam kung pumunta ba ito dito nang magsulo. Sabay sinabi dito ni Cheolma na utusan daw nito ang sundalo ng Meryong 7 Fortress na maghanda na ng array sa bukas na labanan sa Hilaga. Sa labas ng Meryong Main Fortress mayroon ditong isang kampo at dito nagtitipon ang mga sundalo ng Meryong Main Fortress. Sinabi ng isa sa mga ito na mukha daw sila ang nauna pumunta dito. Siguro daw dahil ang Meryong 7 Fortress ay malayo dito. Aabutin daw ang 1 o 2 araw para sa ibang fortress para makarating sa main fortress. Sa kanilang pag-uusap, bigla naman dumating ang isang lalaki na nakasakay sa kabayo at sinabi nito na mayroon daw silang utos. Kailangan daw nilang maglagay ng array sa bukas na lupa sa Hilaga. Kaya pumunta na raw sila, lahat daw ay gumalaw na dahil mapunta na sila sa Hilaga ng Meryong Fortress. Samantala, sinasabi ni Soma na sobrang taas naman daw ng bakod ng mga ito. Sa ngayon daw, kailangan niyang pumasok sa loob. Habang nag-iisip si Soma, sinabihan naman siya ng lalaki na bumaba na raw ito kasi kailangan na daw nilang magmadali. Samantala, may narinig si Soma na nag-uusap at parang familiar din sa kanya ang mga boses ng mga ito kaya tiningnan niya kung saan ito nanggagaling. Sinabi ng nagsasalita na tao na ano na raw ang kanilang gagawin. Sinabi naman ng kausap nito na hindi raw siya sigurado. Sa simula pa raw naman, gusto pa sana nito ipagpatuloy ang kanyang sinasabi kaso napatigil na lang ito bigla. Ang nagsasalita pala ay ang mataba, sinabi ng mataba na mukha daw na nakilala na sila. Pero sinabi lang dito ng matanda na nagkakamali daw ito dahil nakadisguise daw sila ng sobra, kaya wala daw paraan upang makilala nila sila. Napasang ayon naman dito ang mataba. Pero sinabi pa rin ito sa matanda na hindi raw maganda pakiramdam nila dahil mukha raw na nakatingin pa rin ito sa kanila. Pero sinabihan lang ito ng matanda na nag-i-imagine lang daw ito ng kung ano-ano. Sabay sabi nito sa matanda na kahit na raw ganito na ito kalapit sa kanila. Nagulat naman ang matanda sa paglapit ni Soma sa kanila kaya halos lumuwa na ang mata nito sa gulat. Sinabi dito ni Soma na bakit daw ang mga ito ay sinusundan siya. Sinabi ng mataba sa matanda na nakita na raw ba nito. Nakilala sila nito, minura lang naman ng matanda ang mataba. Sabay sinabi nito kay Soma na nakakagulat daw yun meron din daw pala itong malinaw na mata. Hindi naman nakaimik si Soma sa sinabi nito, sabay tinanong niya ulit ang mga ito kung bakit daw siya sinusundan ng mga ito. Sasabihin sana ng mataba na nasa kanya daw kasi ang martial art ni Biray ang kaso pinigilan ito ng matanda sa pagsasalita. Sabay tinanong nito si Soma kung mayroon daw ba itong balak gawin sa Meryong Main Fortress. Mabilis naman sumang-ayon dito si Soma sabay sinabi pa nito ng malakas na tatalunin raw niya si Chonma. Nagulat ang dalawa sa sinabi ni Soma, habang ang mga katabi naman nilang sundalo ay napatingin na lang kay Soma. Sinabi pa ng isa na kung ano raw ang sinabi nito, habang sinabi ng isa na sino raw ang baliw na yun. Sabay napansin din ng isa na hindi raw niya namumukhaan ang taong ito. Samantala, sa malakas na pagsasalita ni Soma tungkol sa pagtalo kay Chonma. Tinak pa ng matanda ang bibig nito, gusto pa sanang sabihin ulit si Soma kaso di niya matuloy dahil sa matanda. Sinabihan ng matanda si Soma na kahit na raw gusto nitong talunin ang isang tao. Kailangan daw nito muna tanungin ang kanilang Great Master Chonma. Naiintindihan raw ba nito? Ano raw ba ang iniisip nito na walang kwenta? Pero hindi dito si Soma nakinig. Imbis inalis pa niya ito sa pagkakalapit sa kanya. Sinabi dito ni Soma na hindi raw niya kailangan itago pa yon.
Sabay sinubukan niya ang sibat para malaman kung matibay ba ito. Nang malaman niyang pwede ito, tumingin na siya sa tarangkahan. Habang nakatingin siya dito, hinawakan naman ng isang sundalo ang kanyang balikat. Sabay sinabi nito kung ano raw ba ang sinabi nito, pero hindi ito pinansin ni Soma dahil mabilis itong yumapak sa mga sundalo na nakabaluti upang makatalo ng mataas. Habang nasa ere si Soma, nagulat naman dito ang mga sundalo at hindi sila makapaniwala sa gagawin nito. Habang nasa ere pa si Soma, bumilo na siya upang ihagis ang kanyang sibat na hawak. Sabay binitawan na rin niya ito ng malakas, ang sibat na kanyang ibinato ay tumama sa taas ng tarangkahan at tumusok ito. Sabay sumunod na rin dito si Soma na lumapag, nabigla ang mga gwardiya ng tarangkahan sa pagdating ni Soma. Mabilis naman naghanda ang dalawa at tinanong nito si Soma kung sino raw ba ito. Hindi naman ito pinansin ni Soma dahil tumalon na lang ito papunta sa kanyang itinapon na sibat, sabay mabilis siyang lumukso ulit para maabot niya ang dulo ng tarangkahan. Hindi nagtagal nakarating na rin si Soma sa taas nito. Habang nasa ere pa siya, sinabi nito na tumalon daw siya ng sobrang taas, sabay baba nito sa bubong, sabay naglakad ito upang lapitan ang watawat ng Meryong Fortress. Dahil sa paglapit ni Soma sa watawat nila, minura naman siya ng mga sundalo sa baba. Samantala, hinawakan na ni Soma ang watawat nila, sabay inalis ito sa pagkakakabit nito sa bubong. Sa ginawa ni Soma, nagalit naman dito ang mga sundalo. Nababaliw na raw ang bida, sinira raw nito ang watawat ng Meryong Fortress. Si Soma naman ay seryoso lang sa taas habang hawak ang watawat. Sabay binitawan na rin niya ito upang mahulog sa lupa. Napasabi na lang dito ang matanda na sa huli pa rin daw. Ginawa pa rin ito, ang mataba naman ay natutuwa sa kanyang nakikita. Sinabi pa nito na ang cooldown ng bida, samantala, ang watawat na binitawan ni Soma ay nagawang mas alaw ni Cheolma. Sabay sinabihan nito si Soma na hindi raw ba nito naiintindihan kung ano ang ginagawa nito ngayon. Sabay tanong nito kay Soma na nasa kanya ng tabi na kung tama raw ba siya. Hindi naman ito sinagot ni Soma, sa paglapit ni Soma kay Cheolma. Nagsilapit na din dito ang mga kasama nitong bantay. Sinabihan ng mga sundalo si Soma na lumuhad na raw ito. Habang si Soma naman ay walang paki sa mga ito at nagawa pa nitong tanungin kung siya daw ba si Chonma. Sinagot lang naman ito ng pabiro ni Cheolma na hindi raw siya makapaniwala na nakikita siya nito bilang si Chonma. Tatanggapin daw ba niya yun bilang parangal, sa sinabi ni Cheolma. Naglakad na lang si Soma palayo habang sinasabi nito na kung hindi raw siya si Chonma. Wala raw siyang rason para manatili pa dito, dahil sa ginawa ni Soma. Nagalit dito si Cheolma kaya malakas niyang ginalaw ang kahoy na nakakabit sa watawat kaya gumawa ito ng malaking bitak sa kanyang kinakatayuan. Sabay sinabi rin ito kay Soma na mukhang hindi raw siya maintindihan nito. Wala naman si Soma ideya kung ano ang pinagsasabi nito. Sabay sinabi dito ni Cheolma na nakinig daw niya na hindi ito gumagamit ng inner energy. Pero mukha raw isa yung kasinungalingan lamang, nagharap na ang dalawa habang naglalabas ng kanilang malakas na enerhiya. Sinabi dito ni Soma na mukha raw na hindi siya papaalisin nito. Habang si Cheolma naman ay inutusan na ang mga sundalo niyang kasama na umalis na. Sinabi nito na siya na raw ang bahala sa bida, gusto niya raw na pumunta na ang mga ito doon upang palakasin pa ang kanilang proteksyon sa tarangkahan. Gusto pa sana ng mga itong magdahilan pero sinabi dito ni Cheolma na papatayin daw niya ang mga taong makigulo nang hindi niya pinapayagan. Dahil sa sinabi ni Cheolma, wala nang nagawa ang mga sundalo, kaya umalis na rin ang mga ito. Sinabi ni Cheolma kay Soma na tingnan na daw nila ang kakaibang lakas nito na nagawang talunin ng magkapatid na White at Black Hand. Hindi naman ni Soma pinatagal pa kasi nauna na itong sumugod. Binigyan nito ng malakas na suntok sa sikmura si Cheolma. Kaya napasok na lang ng dugo si Cheolma sa biglaang atake ni Soma sa kanya. Aatakihin pa sana ulit ni Soma ito kaso inatake na rin ito ni Cheolma kaso nagawang iwasan ito ni Soma. Habang nasa baba siya nito, naghanda na si Soma ng isang malakas na suntok. Binigyan niya ito ng malakas na uppercut kaya napatalsik na lang ito. Sinabi dito ni Soma na wala na raw siyang oras pa dito. Pero sinabihan lang ito ni Cheolma na napakabastos naman daw nito.
Hindi daw nito pwede gawin yung ganoon sa taong hindi pa handa. Si Soma naman ay napaisip na lang na hindi raw madaling kalaban ang nasa harap niya. Habang si Cheolma naman ay pinupunasan ng dugo sa kanyang mukha. Sinabi nito kay Soma na kung pinakita na raw nito ang kanyang malakas na suntok, wala na raw siyang pagpipilian kundi ang ipakita din ng kanya. Sabay alis na nito ng kanyang damit, binanggit nito ang antas ng invulnerable to sword, sa kanyang ginawa, nag-activate siya ng kanyang kakayahan na tinatawag niyang Black Devilish Soul Merit. Sinabi nito kay Soma na ito raw ang pinaka-perpektong katawan sa mundo. Kaya ngayon daw, pwede na nilang simulan ang tunay na laban.